envyings, murders, drunkenness, rebellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance, against such there is no law. and they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Sabay-sabay. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray kayo po magpaspas, Panginoon. Kayo po magpurihan sa aming gagawin at aralin. Particular sa ganitong topic, Panginoon, kung saan ay gusto po namin ang aming panalangin, of course, sa members, sa church nito, Lord, mga anak nyo rin. Kami po ay maging kagamit-gamit. Isa sa mga bagay na dahil tayong maintindihan ay paano gapiin ang laman, Panginoon. Ito po ay aming natakit ngayon ng may buong kaunawaan, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, reflect kami and be honest with ourselves, Panginoon. Napakalaking bagay kung ito namin matutunan at ma-apply. At regardless, Panginoon, kung ilang taon na kami, so, Kristiyano man yan o hindi pa, itong topic na to, Lord, very relevant. And so, kaya matutunan namin ito, mag-gets namin, and then ma-apply, and then may turo din sa iba, Panginoon, kung kailangan. At kayo po magagabay ngayon umaga, Panginoon. Kayo malwalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so magandang umaga po sa lahat. Okay, so sige, stop. Surah. Sikapin ko matapos to ng exactly alas 12 po, no? So, nag-skip na tayo ng announcement. Dami natin announcement kanina. And then, awit po, okay na po yun. Title po natin ngayon, at ang pinaka-tema natin, ito sa verse 17. So, siguro nahulaan nyo na rin. Kasi ito yung binigay ko kanina umaga sa inyo, no? Sa GC. Bilang pauna. Title po natin ngayong umaga ay The Spirit Against the Flesh. The Spirit Against the Flesh. Subtitle is Who do you want to win? Sino ang gusto nyo manalo? Sino man naglalaban? Ayan na nga, Spirit and the Flesh. So, tanong sa atin, sino ang gusto? So, dito, sino pumupusta dito sa basketball, sa ending? Wala. So, sino ang gusto nyo manalo? Madalas yung mga ganyang papunan. Mga panahon na yung bata kami. Ako, wala akong kapakailam doon, pero mga pinsang ko talaga namang... Kaya kahit wala akong side, sino ang gusto mo? Ang ano nun, Añejo. Jaworski, Añejo, sa San Miguel Beer. Parehong ano eh. Parehong alak pa eh. Ako, wala akong pakialam doon, pero ini-influence ako. Sige na nga, San Miguel ako kasi sila Añejo, tayo San Miguel. Mga ganyan ba? Kasi, natakanong panati ko doon, gusto manalo sila. And, asaran pa yun, di ba? Anyway, hindi tayo gano'n doon. Pero dito kasi, ito yung dapat nating tinitingnan. Di si Duterte, wala tayong pakialam dyan eh. Manalangin lang natin dyan kung sino maupo dyan. Tulungan natin sila kung ano yung parang magawa nila dapat sana hanggat maaari yung kalooban ng Diyos. Pero malabo yung mga unbeliever eh. Pero, sino gusto natin manalo? Again, sa mga feed ko naman, UFC naman, talagang banatan eh. Dumudugo na eh. Si Pacquiao naman. Sino gusto mo manalo? Ay, Pilipino yun, si Pacquiao. Wala rin ng pakialam dun eh. Dumisa nakakaano rin, di ba? Mga style. Naasar ka rin si Mayweather, Gayweather. Hindi lumalaban. Pag may dalawa naglalaban, minsan exciting yan eh. Kaya nga yan ang kahit sa mga pelikula, yan ang mga tema eh. May paglalabanin, tapos may excite ka na, uy, Avengers, ay, si Thanos, kung ano man yan. Excited ka na agad. Wala, ano ba yun? Mga fictional character naman yun. Ang uso ngayon, si Red Hulk, tsaka si Captain American. Sino mo nanalo doon?
Wala siyang super hero serum. Alam mo yung pinagsasabi ko? Hindi, wag na. Pero, paano mananalo yun? No? Balita ko sa nanalo si yung bida, syempre. Pero wala tayong pakialam dapat doon. Ano yung pinapakialaman natin? Ngayon, mag-i-eleksyon na naman. Sino ka mananalo? Sabi nga naman Kristiyano, panalo lagi si Jesus. Amen? Amen. So, ba naman yan? Pero yun, dapat alam din natin yun. At kamakailan, nung naupo si Trump, again, hindi ako makatrump ha, alam niyo naman. Pero kahit pa paano, may mga naisagawang nagbabago na medyo positive. Amen? At least napaya yung mga bakla, sodomites. Hindi niya na kailangan hindi naman sila, nun, ang Diyos nga nagsabi na lalaki, babae lang eh. Ito, napansin ko sa social media, ang dami pumapapil eh. Alam na nga natin yun eh, kasi nga alam nila panalo na, pahiya yung mga bakla. Ngayon, kung sino-sino pumapapil doon, dalawa lang ang ginawa ng Diyos. So, alam ko na matagal na, huwag ka na pumapil. Gusto ko sabihin dito, ang Diyos pala, panalo na talaga sa umpisa pa lang. Hanggang magtapos. Pero ngayon, ang pag-aaralan natin, personal to. Amen? Amen. Hindi ito yung nakatingin tayo sa UFC, boxing, at sa politiko. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Dahil may naglalaban within ourselves. Amen. Lahat tayo mga Kristiyano, tatlo po yan. Ang tao po kasi, spirit, soul, and the body. So, tatlo yan. Unbeliever, of course, yung spirit nila patay, wala. So, pero tayo mga Kristiyano, naglalaban na ngayon yan, yung spirit. Ito yung nakipag-usap sa Diyos. Okay, laglagay ko na naman ulit, no? Sige. Sana makita ko yung ating illustration na napakatagal na sa mga bago. Maintindihan natin yung pagkakaiba ng body, soul, and spirit na binanggit po yan sa Bible. Na distinct yan. Ibig sabihin, iba yan. Hindi ibig sabihin na si Joselito ay katawan lang, walang kaluluwa. Hindi, pareho yun. May kaluluwa, may katawan, and then may spirito. Pag ligtas ka, buhay ang spirito mo, pagganahin mo. Yun, no? Ito ba yan? So, tatlong bagay. Para tayong Trinity, tatlong bagay. Spirit, soul, and the body. Yung soul po, composed ng tatlong bagay din, according sa mga nag-aaral, at mapapansin mo din sa Bible yan. Walang masyadong malinaw at definitive na ganyan. Pero, biblical po yan. Kasi, alam niyo, distinguish. So, paano mo na lamang hiwala yung body tsaka soul, Pastor? May sabi sa Matthew 10 ba yun? Sabi doon, matakot ka, huwag ka matakot sa tao na hindi niya kayang patayin ang kaluluwa. Matakot ka sa Diyos, pwede niyang patayin ang body and soul in hell. Kasi magkahiwala yung body tsaka soul. Kasi yung soul ay hindi nawawala, yung body nabubulok lang. Nalinaw? And then spirit naman, binibigay daw sa atin yan. The Spirit of in man, yung Holy Spirit ay Holy Spirit ng Diyos yun. Sino kakausapin ng Diyos? Paano kakausapin? Ngayon, parang yung body ngayon, alam kong malamig ngayon, kasi yung aking katawang panglaman, panglupa, nararamdaman yung lamig. Kaya sabihin ng body ko sa soul ko, uy, komportable ka. Oo nga, tama. Ayan. Kaya pansinin mo, yung nasa gitna dyan yung will. Ito po yung kagustuhan mo, yung pagpapasya mo. Volition yan sa English. Kaya pwede nyo i-drawing to. Kasi dito, madalas namin ito ginagamit na illustration. Lalo ngayon. Okay? So, spirit, ito yung kinakausap ng Diyos. Kasi hindi naman siya direktang nakinig ko ang Diyos. Medyo malumay-may ang kanyang, tama ba yun? Boses. Malumanay o mababa ang boses. Hindi mo narinig sa tenga mo yun. Makakausapin ka ng Diyos, spirit mo. May ako, nagpipreach ako ngayon, kinakausap sana kayo ng Diyos, pero hindi siya nagsasalita ng Tagalog. Nagsasalita siya ng kahit language actually. Pero hindi lang Tagalog, pero pwede mo rin sabihin Tagalog, pero English o ano man yan. Iba yung language niya. Iba protocol, baga sa tech. Yung body, kinakausap yung mundo, and then yung another person, di ba? Yun na nakikita mo, nahawakan mo eh.
Yung nasa gitna, ikaw talaga yan. Ito yung pinaka-sentro mo, ikaw yan. Okay? So, again, ulitin natin. You don't have a soul. You are the soul. You have a body. Tandaan nyo yan, ha? Ang kinakausap ko ngayon, hindi yung tenga nyo. Kinakausap ko ikaw. Ikaw yung kaluluwa. Yung katawan mo ang actually, ano sa'yo. Okay? So, will and then heart and emotion, intellect, nasa kabila. Ibig sabihin ito, yung mga nakapaligid sa will, ito po yung mga, sabihin nating mga consultant. Anong gagawin ko sa buhay ko? May nag-preach kanina, amen? Sa babaloob ko, ano? Tatanungin mo ngayon, sabi ng body mo, hindi naman pogi yung nag-preach eh, hindi ako makikinig. Sabi naman ng heart and emotion mo, nasaktan ako, ibig sabihin siguro, ayoko dyan. Sabi ng intellect mo ngayon, hindi naman siya magaling. May mali nga eh. Ano sabi ng Spirit? Kung totoo yung sinabi, ano ang sinasabi sa atin? Diyos, makinig ka! Yung sinabi nga ni Jesus mismo, ano sabi niya sa mga Pharisee, di ba madalas kalaban yung Pharisee sa New Testament? Kasi mga hipokrito, mapagmalaki, mapagmataas. Ano sabi ni Jesus? Sundin niyo yung ginasabi nila. Ba't ganun? Kasi may mga sinasabi silang makakabuti sa'yo dahil totoo. O pero sabi ni Jesus, may naningan sila kasi mga hipokrito nga yan. But do not follow after their works. Huwag niyo susundin yung ginagawa nilang kalokohan at plastikan. Pero pag may sinabi silang tama, so sinabi ko lang yun para yun ang binubulong sa atin ng Spirit. Minsan di bumubulong, sumisigaw eh. Mas dapat nating sundin. So pero magdi-decide nga yung will. Ikaw yun. So sana, ang sundin mo, depende sa iyo yun. Pero dapat yung Spirit. Kasi laging tama yun. Kaya maganda itong illustration na ito. Kasi pag-usapan natin ngayon ay, ang title ulit natin, The Spirit Against the Flesh. Pasto, walang flesh. Yung body yun. Okay? Flesh, body. Malinaw? So nag-aagawan yung spirit tsaka body doon sa soul. Kung ano yung gagawin mo. Magpapasyahan mo. So anong gusto mo? Sinong gusto mo manalo? May kwento muna ako kasi sikat na illustration sa mga Baptist eh. May kwento daw yung lolo, hindi ko naman yan. Parang sa, sino bang gusto kong ano dito? Illustration. Mga bata, pwede yung turo sa mga bata to. Anak, alam mo ba sa loob ng puso mo, may naglalaban dyan. Isang wolf, saka isang lion. Wala naman hindi, parang ganun lang. Sino mananalo, wolf o lion? Ay, kung maliit yung lion. Yeah, kaya ang kwento ng pinakano doon, lolo, sinong mananalo? Depende kung sinong pinapakain mo. Ang ganda illustration nun, di ba? Kasi kayo nagpapakain dyan eh. Yung body, tsaka yung spirit, yung naglalaban nga. Sino mananalo? Pinapakain mo yung body. Anong pagkain ng body? Mamaya, mababansinin natin. Anong pagkain ng body? Puro personal lang, puro pang sarili. So, walang masama doon, pero dito sa kasi yung flesh dapat, inaano mo yan eh. Kumbaga sa aso din. Pag mo papakain yung aso na lalamunin ka na. So, di mo pinapalo, bandang huli, ikaw na yung kalaban. Okay? So, palakihin mo yung spirit para kahit anong gawin ng body, huwag mo sinabing patayin yung body kasi papatayin ba yung katawan mo? Hindi naman eh. Pero huwag mo hayaan siya maghari. Amen? Amen. Yung spirito nga parang, okay, ako na. Parang suko na. So, introduction lang yan. Mamaya, yan pa rin pag-usapan natin. So, meron ako dito napakaraming verse about the spiritual battle na natakin na rin ito natin dati. Pero bilisan ko lang. Dito ba tayo sa the flesh? Ano ba yung the flesh? So, tingnan natin mabilis lang to. Ano yung flesh? Biblical term po yan. Laman, makalaman, makamundo, anong sabihin nun? Sabi dito, for I know, ito po sikat po itong verse 7 Romans. Si Paul ang nagsasalita dito. Kasi sabi niya, alam ko, not in me, that is in my flesh. Nilililaw niya, ano nasa flesh niya. Kasi nga, tatlo tayo, spirit, soul, and ano. Ang tinutukoy niya dito ngayon, yung kanyang laman. Ano nasa laman?
Sabi niya dyan, dwelleth no good thing. Walang bagay na maganda sa laman. Spiritual yung, kasi nga yung laman, laging lumalaban sa spirit. Bakit daw? For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. So medyo hinalo niya dito yung soul tsaka yung body. Ang kalaban yung spirit. Okay, yung will daw niya eh. Ang gustong sundin ng will, yung flesh. Kaya ang tuko niya medyo exaggerated, pero sabi niya walang maganda sa aking laman. Huwag niyo ring exaggerate masyado yun, pero in-exaggerate niya dito para kasi may tinuturo sa atin. Okay? Kaya sabi niya ito, medyo ano to, sabi natin, hindi talinhaga pero medyo negative. Sabi niya dyan, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung masama, yun ang ginagawa ko. Kaya sabi niya dyan, now, if I do that I would not, pag ginawa ko yung hindi ko gusto, hindi ako gumawa nun. Huwag yung gagawin excuse yan na again, may tinuturo siya dito. Kaya nagnakaw ka, basta hindi ako yun, yung lamang ko yun eh. Hindi, ikaw pa rin yun. Kasi tatlo nga, spirit, natalo yung spirit pag nagnakaw ka. Kaya ba't ka ba nagnanakaw? Kasi gusto mo ng mabilis na gratification. Hindi ka na nagtrabaho, meron kang cellphone, kunwari. So, huwag ka magnanakaw. Pero sinasabi nito tukoy lang dito na meron nga tayo iba-ibang bahagi ng kabuuan natin. Ito yung kabuuan. I-note mo, sino ba yung nasusunod ngayon? Yan ang pag-aaral natin. Kaya anyway, malinaw dito sa Romans 7. And then sa 25, sabi dito ay, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God. Ano yung mind dyan? Medyo nag-cambio siya dyan. Hindi ito yung mind ng tao. Mind of Christ yan. Okay? With the mind, I myself serve the law of God. So gusto niyang tuparin ang sinasabi ng Diyos. Sino sa ating illustration, sino na nausunod dyan? Yung pinang Diyos, yung spirit ng tao. So Diyos, spirit ng tao, yung spirit mo, yun ang magdidikta sana dapat sa buong katawan mo. Pero actually, ang magdidikta dyan yung will. So yung spirit dapat malakas. Eh sabi ng body, hindi, malakasan tayo. O sino ka mananalo? Yung malakas, yung pinakain mo. So kung puro Bible ka, hindi problema sa'yo mag-church. Oh, sure, of course. Dahil ko pang gusto matutunan eh. Yan. Eh pag malakas yung laman, ang sarap matulog. Eh pag nasunod yung spirit, bangon ka agad. Sunod ka lang, spirit body. Sunod ka lang, ganun. Okay, marami pa to. Ang sabi dyan, yan. But with the flesh, the law of sin. Ibig sabihin lang yan, hindi susundin ha. Sinabi lang niya na pag ang flesh ang nasunod, ay ang susundin niyan, kasalanan. Okay? So, ano pa? 8:8. Sabi po dito ay, so malinaw sana to, no? So then they that are in the flesh cannot please God. Yung word na in the flesh, lahat naman tayo in the flesh, ibang ibig sabihin nun. Ibig sabihin yan, na andun ka sumusunod. Amen. Yung present status mo, sinusunod. Ay, laman, yung isa sabi nyo, in the flesh. Pag ikaw daw ay nasa in the flesh, mapiplease mo ang Diyos, gagawin mo ba yung gusto ng Diyos, in the flesh ka, lahat tayo in the flesh, again, di nga yung ibig sabihin dito. Ibig sabihin yung currently nasusunod. So pag nasusunod ang laman, hindi mo i-please ang Diyos. Amen. Nabanggit kanina, gusto kong mag-relax, gusto kong maging bida. Ano yan, may nag-preach kanina, di ba? Pag nasa isip mo mag-preach kang papabida ako, papakyut ako, may babanatan ako dito para magmukha akong magaling sa kanya. Nag-umpisa ka ng ganon, hindi mapiplease ang Diyos doon. Ako mismo mapapansin ko yun, kaya alam nyo na. Huwag din kayo mag-iisip ng gano'n. Pero kung sakaling gano'n, sinasabi ko sa inyo, makapansin ko yun. Amen. Unless pareho tayo in the flesh at the moment. Amen? O sana hindi gano'n. So ano pa? So malinaw po yan. May tinutukoy na ganyan. Sabi naman din sa 13, sabi dyan, for if, may if yan eh. Kasi nga tayo, para sabi nga nila, yung sinasabi sa Bible na pwedeng hubarin yung righteousness and then magsuot ka ng ibang kasuotan. Ganyan po tayo kahit kunwari, yung sabi nilang Sunday morning Christian, ano yung sabihin nun?
Pag nakita mo talaga, maayos ang bihis, maayos ang salita, maayos ang amoy. Pero may mga Kristiyano daw na after na Sunday, ano na, iba na yung suot, iba na yung isip, iba na yung utak. Ay, Monday naman ngayon eh. Ano yun? So, yun ang totoo. Hinuhubad minsan yung maganda, hinuhubad yung... So, dapat laging maganda ang suot mo, dapat. So, pwede mong gawin yun, pero may choice ka, pero ba't mo naman susuot yung pangit? Kasi sabi dito, but if mabalikan natin itong mortify, mamaya tayo verse dyan. So, dahil kalaban pala natin yung laman, huwag mong papatayin ha, ibig sabihin, gamitin mo lang siya, pasunutin mo. Sinabi mortify para mong pinapasunod. Hindi siya yung masusunod. Mamaya, balikan natin yan, pero mayroon pa tayo sa Galatians. Huwag na, tapos na tayo dyan eh, sa 6:8, Galatians. Mag-focus tayo sa chapter 5. Dito ba tayo sa 6:8? Sabi dyan, for he. Ito na, iba naman. Sabi natin kanina, pinapakain mo yung leon. Pinapakain mo yung kasalanan, ay yung laman, or yung spirito. Ito naman, halaman naman ng kanyang illustration. Pwede mo sabihin gano'n, may halaman ng spirito, may halaman ng flesh, no? So, meron akong kahit sa alaala, may ano dun eh, may mga halaman dun na panira eh, di ba? Yung mga vine. Sinisira niya yung ano eh, iba. Fruit bearing trees ako, meron ako dyang mga bulaklak. Yung mga vine, hindi mo alam kung saan nanggaling eh. Pupuluputan niya yung isang ano, mahihirapan ngayon yung original plant. So dapat ang malakas yung gusto mong magtagumpay. Kaya sabi diyan, pag ikaw daw nagtanim sa laman. Nakakuha niya illustration, ito yung laman, nagtanim ka doon. So, hindi lang parang dalawang plant, parang isang buki rin, ito isang buki rin. Ano itatanim mo? Pag nagtanim ka ng masamang buto, dadami yung masamang gawain. Eh, nagtanim ka sa magandang gawain, dadami yung magandang fruits. Ganun lang yun. Kasi hindi natin tinatanggi, again, mga kapatid, tapatan tayo. Hindi yung pwedeng hindi ka nagtatanim sa laman. Abnormal ka na noon, plastic ka pa noon. Kasi sinasabi natin dito, of course, yung laman ay keep under nga eh. Kaya naalala nyo ating prayer list. Diba? Doon yun. Keep under the flesh. Hindi mo sabi patayin niya na parang tayong patayin ko na yung laman kasi loko-loko yan eh. Pabayaan ko na, di na ako kain. Mali naman. Kailangan lang manalo yung spirit, hindi mamatay yung body. Kasi naturally, mamatay na yung body. Kasi sabi dyan ha, pag ako daw ay nagtanim sa flesh, ano sabi? Ang aanihin ko ay corruption. So, hindi mo gusto ng corruption. Pero pag nagtanim ako sa spirit, lalago yung ay, pastor, parang works-based salvation. Again, context tayo. Hindi yan nagtanim ng gawain na naligtas. Hindi ganun. Ang tinutukoy na life dyan is yung magandang buhay sa Panginoon, spiritual. Parang buhay na nasusunod din sa'yo. Pag buhay kasi, di ba, mapalag at naglilid at buhay, basically, lumalago. Yun ang gusto mo. At yun ang gusto mong anihin. Yung mga, mamaya, andito yun sa baba, yung fruit of the Spirit. Okay? Sa Galatians 5. Anyway, babalik tayo doon sa John na lang. 1 John 2:6. Ito, mag-iingat kayo sa 1 John. Hindi nyo ma-interpret to ng misinterpretation, ha. Sinasabi kasi dito, sabi dyan, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but of the world. Nakita nyo yung distinction. Sinasabi niya, ito yung mga sa mundo. Ito yung mga sa Diyos. Yung sa Diyos, ay sa mundo, lilipas, mawala, mamatay, masunog, pero yung mga gawain sa Panginoon, di na mawala. O dito ka na mag-invest. Total, uso naman yung word na invest, no? Alam niyo ba yan? Kahit wala kang pera, alam mo yan kasi yun yung mga terminology ngayon eh. Sa ating pag-usapan niya, meron akong preaching dyan eh. So, anong kailangan natin gawin ngayon? Seduction pa lang tayo. So, pero kasama na rin to, no? Anong kailangan natin gawin? In short lang. So, palakasin mo yung spirit, pahinain mo yung flesh. I-subject mo lang, hindi mo kailangan patayin. Kaya ang term na kanina, mortify the flesh. So, meron ditong
mga guide verses dyan. Sabi sa Matthew 5:29. Sabi po dyan, if thy right hand offend thee, pluck. Sino maganda mata dito? Tingin nga, beautiful eyes. Pero pag yan daw ay ino-offend ka, ibig sabihin yan yung nagkokos sa'yo na masira, magkasala. Ang ganda-ganda ko, ang ganda-ganda ng mata ko eh. Pero sinasabi, again, ano to ha? Exaggeration. Hindi sinabi hindi totoo. Ang sinasabi, may pinapasobrahan niya. Pag yung mata daw, right eye pa, paboritong mong mata. Yan yung nagkokos na ikaw ay magkasala at ikaw mismo ay ma-offend. Ano yung pluck? Sa Tagalog to. Dukutin mo. Pasipsip mo na sa... Alam ko yung mga isda. Anyway, ako di ako si Daddy. Ikaw ba? Hindi rin. Si Daddy, ini-demonstrate pa sa amin eh. So, di daw yung mga Amerikano dun eh. Sabi dyan, alisin mo na yan. Dukutin mo na yan. Kasi, ito yung ano eh, parang pinaka ano dito. Point natin, for it is profitable for thee that, ayaw mo nang mawala ng mata. Pero sinasabi niya, kinukumpara, kaysa naman mapahamak yung buong katawan mo, mas maganda na yung isa lang mapahamak. Sinasabi niya dito, yung katawan mo, yung flesh. Minsan katulad niya, anong gusto niyong gawin? Laro, gusto kong laro, doon ako sumasaya, pastor, alam ko naman yun. Pero pag naglalaban eh, amen? Pastor, gusto ko magsuot ng maikling shirt kasi dalaga na ako, gusto ko magpa-cute din. Kasi nakita ko yung mga, kasi nanonood ka kung ano-ano eh. Sumisipol yung mga lalaki, oh, parang ganda-ganda niya. Ganun-ganun pa yun, oh. Bebe, ano, ipofocus pa yung ano. Mga tanga eh. Pag ganahin mo yung espiritu mo, makikita mo yung katangahan nun. Hindi mo gagayahin yun. Pero pag yung laman ng, ay, sarap na parang, so pinupuri, ganda mo naman. Ano yung mga sinasabi niyo dyan? Palibhasa kasi may pag may mga kaibigan din kayong gano'n, susulsulong pa kayo eh. Ano sinasabi sa inyo? Sino nagpo-post ng gano'n? Binablock niyo ata ako, wala akong nakikita. Hindi. Ganda naman, gwapa naman. Mga Bisaya, no? Chicks naman. Makalaman kasi. Eh pag pinakain mo yun, pati mga kaibigan mo, inaabangan ko na, picture ka naman dyan, no? And then, ilalay ko na, pupusuan ko pa. So, parang sinasabi dito, huwag mo nang itaas yung sarili mo. Eh, para naman akong nabawasan, no? Parte ng buhay ko yung may nagsasabi sa akin ng every, may like, may ganyan. Iano mo na yun, let go mo na, amen? Mas maganda na yun kaysa naman madama yung buong pagkatao mo. Ganyan po yan. Kaya pag yung mga ginabanggi sa mga artista, sila yung naandyan eh. Pag kumita yung malaki, tapos nasaya pa nila, feeling nila, yun na yung saya. Kasi yun ang mundo nila eh. Sila naturuan. Ang hirap ng bumitaw doon. So kaya kung ngayon pa lang, ay sayang ka na, rapi, pogi-pogi mo, huwag ka na sa baptist. Dito ka sa CCF. Ikaw, kahit anong suot mo, kahit anong gupit mo dito, nakita mo yung pastor ng Hellsong. Pumadong-pumado yung punit-punit pa yung nakamaong yun, nag-preach. Eh, syempre yung mga carnal din na yung pogi yung pastor dyan, na tayo doon sa Baptist, doon tayo kay Hellsong. Meron pa silang production na ewan. O ngayon, nasa na yun? Wala na. Eh, mga Baptist na, inaalipusta, buhay pa rin, amen? Sa ministry pa rin. Sabi sa inyo, yun ang mas matibay. Kung kilala nyo ba siya, sabi ko, yung yung Hillsong kasing yan, Australia, nag-branch out pa yan sa New York, USA. Ay, yaman nun. Eh, na-expose sila. Sarado ngayon.
Maganda na yung ikaw, at least maliit kang pastor lang. Yung magandang kanta si Hanilin ah. Kailangan nyo si Hanilin. Si Hanilin, magandang example yun. Maliit lang na tao, pero ginagamit ng Diyos. Amen? Pero yung ibang kanta niya dun, medyo hindi ko rin gusto. Pero anyway, pagganahin nyo natutunan nyo ating seminar. Ano pa? Ano ba ako? So yan yung pag-mortify ng body. Ibig sabihin, pluck it out. Okay? Ayan yung number 1 example. Sa Romans 6 naman, paano natin i-mortify or tingnan na nga natin yung kasi hindi natin everyday ginagamit to eh. Para sabi dito, yon, to subject to severe and vexing embarrassment. Naintindihan niyo ba yun? Yung sabihin, iba pinapangalandakan pa yung, iba, yung katawan. Alam mo ba, karnal ako? Alam mo ba, babaero ko? Pinapag pa eh. So that, nahihiya ka dun. Hindi lang iba sasabihan mo, dapat pati sarili mo, nakakahiya na pag nakakita ako, babaero pala ako. Ay, Kristiyano pala ako, hindi ako soul winning. Hihiyain mo para yung flesh mo, hindi siya maghahari. Amen. Hindi siya yung mayabang pa. Kaya subdue or deaden. So again, huwag mong patayin yung katawan mo. Ibig sabihin, ano mo lang subdue? Alam niyo subdue? Minamanage kita, pero wag mo akong sapawan. Ganyan ang katawan. Alagaan mo, pero hanggang dyan ka lang. Amen. Ano ba yung magandang synonym? Yung iba kasi dito, hindi ganun ka-exactly, no? Embarrass, confound, confused. Discomfit. Yung discomfit, ginagamit sa Bible yan, di ba? Yung tinalo. Madalas ginagamit siya sa isang army, discomfited, this army. Sabihin, tinalo. So, ganun tayo dapat sa flesh. Yung flesh, talo. Yung spirit ang panalo. Kaya sabi naman sa 6:6 ng Romans, knowing this, that our old man. Sinong old man na dito? Hindi. Tinutukoy dito yung ikaw pa rin, pero lipas na. Ito yung laman mo nga. Na yes, ginagamit mo pa rin, pero sabi dyan, it is crucified with him. Pag crucified, hindi na nakagalaw yun. Wag mo siya yung maghahari sa'yo. Sabihin, dapat yung old man mo, wag mo itatanggi na nandyan yan eh. Pero, ang sabi dyan, i-crucify mo. So again, another illustration niya, ibig sabihin na mortify. That the body of sin, hindi yung body, pero yung body of sin might be destroyed. That henceforth we should not serve sin. So pag destroyed na yung kasalanan, yung body, hindi na maghahari yan, hindi yan ite-threaten yung spirit, at ang mangyayari, hindi ka na maglilingkod sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi yung parang, yes po. Pag sinabi ng kasalanan na, hoy, dito ka, ayoko, kasi makakatanggi ka na. Kasi mas malakas yung spirit eh, nakakuha nyo ba? Ba't yung iba hindi makatanggi sa mga bagay na alam na nilang mali? Servant of sin. Mas malakas yung katawan kaysa sa, huwag ka mag-church ngayon. O ito suot mo. Nakuha? Ito sabihin mo, huwag mo sabihin. Then sa 13:40, puro Romans to. Romans kasi, balance to sa doctrine tsaka sa application sa bandang uli. Okay, basa niyo po, ready, go. But look ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Saktong-sakto, di ba sa tema natin? Yung kanina sinabi kong pinapakain mo yung laman, ito provision. Ano yung provision? Binibigay mo yung kailangan niya. So bukod sa paghalaman po, hindi lang tubig kailangan niya, kailangan araw, kailangan ng pataba, yan. Kailangan niya na syempre ng space. So ganun tayo, anong kailangan natin para mabuhay? Sabi nila, shelter, food, and kalimutan ko tayo, clothes. Sa spirito, anong kailangan natin? Tumingin ka lang sa church, yun na yun. Kasi lahat ng ginagawa natin dito, pinovide na para sa inyo. Batang Kristiyano ka pa lang dyan, pinovide na ng Panginoon yan sa magitan ng pastor nyo. Amen?
So ano, lugar, aral. Ako, nag-aral ako, tuturo ko na lang sa inyo. At saka yan, mga kasama nyo dito, iniipon na natin yan, makakatulong yan sa'yo. Huwag mong kalabanin. Huwag mo, ang pangit naman ng mga member dito. Isa ka pa eh. Diba? Yan, pinabait niya sa yan. Alam nyo mga matagal na yan dito. Kaya diba, nagkapasalamat kay Pastor, pero hindi nabanggit lagi yung si Brother James. Bakit? Sila nauna dito. Nagstay sila, hindi sila umalis. Sumunod sila, ginagamit na sila ngayon para silang haligi dyan. Sa church, hindi ma-imagine yung discerning word kung hindi mo kilala si Brad. At si Ma'am Joanne, mamayan, no? Later, kayo na rin yun. So yun ang pinrovide natin. Anong pinaprovide pala ng sanlibutan sa inyo? May bini. By the way, yung pala yung ginawa ko dito, ano, hindi ko lang matapos ko to eh. Bilang paghahanda dito, kahit ayokong panoorin nyo, pinanood ko. Kasi may nabalitaan ako, hindi daw kinalolokohan ng mapangit naman. Hindi. Minsan, panood ako, meron silang video ng mga pangit, may parang maganda. Kasi nga, minsan sa ayos lang yan ng lighting. Inaasal ko sino may idol dyan. Anyway. Saan na ba ako? So, pinanood ko po yun. Pinag-ano ko, tapos tinapos ko sa inyo. Alam niyo yung inaanta nyo? So, titignan ko lang kung ano ba yung nag-a-appeal sa akin. Si Bini, at saka yung mga dati kong pinapakinggan. Pinakinggan ko lang, inalala ko lang. Yung mga sikat dati. At kinumpara ko ano yung na-steer sa akin pag ito yung pinakinggan ko at pinanood ko. Ano yung na-steer sa akin pag ito yung pinakinggan ko. Kaya again, nag-aano rin tayo sa choir tsaka sa inyo. Ang ganda nung sa inyo eh. Ngayon, yung mga special number nyo, makukumpara nyo rin yan doon sa ating KJV Music. So medyo may tama doon, ang ganda rin pakinggan. Pero pag kinumpara nyo talaga, yung mga kanta ni Hanilin tsaka ni Lavelle, pwede nyo gayahin by the way. YouTube din kayo. Ang ganda rin, pero pag kinumpara nyo yung mga lyrics, may mga sablay talaga kasi hindi naman scripture yun eh. Amen? At pinakinggan ko nga rin itong mga to. Ang dahil ko pinakinggan ng ano eh. Mga love song. Oo nga, parang may tama yun. Pero may mali, parang exaggerated naman. Pag Bible ang inawit mo, wala eh. Yun at yun nyo, pwede mong kantahin, awitin. Walang sablay doon. Kaya sinasabi ko sa inyo, sabi niya dito, put ye on. O, nabagit ito kanina, di ba? So, ang dapat mong laging sinusuot, mga sanlibutan, hindi. Si Jesus mismo, paano ba siya? Sabi, lagi mo siyang iniisip, sinusunod, nananalangin, sinusunod ulit, yung mga kaparaanan niya, yung salita niya, bakit siya galit dito, bakit siya masaya dito. Yun ang ginagawa, yun ang dapat lagi mong iniisip. So, paano mo siyang sinusuot ngayon? Kasi pwede mo rin siyang hubarin. Huwag sana. May will ka kasi. Di natin inaalis yung will mo. Andyan yun. Pero dapat ang isuot mo, Jesus, obviously, yung kanyang turo, yung kanyang character. Then, not make provision for the flesh. Eh, basta mamamatay yun. Again, comparatively, yung sabi niya. Kung meron ka papakainin, yan, katulad niya, mag-church ako Sunday. Mag-church ako, manunood ako ng Captain America. Siguradong panalo naman yung ano dun eh. Ganun lang naman yung pelikula eh. Kung medyo nasa spirit kayo, mas gusto nyo makinig ng preaching. Kanina lang, okay na tayo, di ba? Kasi hindi pa sumisigaw si Bad kasi nahihiya pa. Pero, nag-aan tayo, saya-saya eh. So, wag mo masyadong, wag mo siya, yan, kasi ang sabi dyan, to fulfill the lust thereof. So, in-interpret dyan, anong sabihin mag-provide sa flesh? Ibig sabihin, sundin mo siya. Magpabida ka rin. Kasi ang gaya, pati yung mga, inano ko ulit si Apat eh. Ano ba to? Walang kakwenta-kwenta, pero sikat na sikat sa karamihan. Pinapanood ng mga bata, kulta yung utak nyo dyan. Tapos pag pinakinggan mo pa yung lyrics no, may sinasabi yun. Fornication yun, hindi ako nagkakamali. Pumunta ka dito sa bahay namin sa apartment. Anong gagawin nyo doon? Kita nyo yun?
So, wag mong i-fulfill daw. Sabihin, wag kang gagawa ng bagay na mafu-fulfill. Sabihin, ganito. Katulad ng apating pag nagpunta sila, wala na sila, sasabi pa ni, talagang pinag-aralan ko sino ba Bruno Mars, di ba? Ano daw gagawin nila doon? Party! At sabi doon, sige, matulog ka sa kinabukasan, pero ngayon, party tayo. So, provision for the flesh, lugar, pagkain, pati music. Ano mangyayari doon? Puro kasalanan na yan, puro pang sarili. Baliktarin mo ngayon yun. Ano yung pinrovide yun? Punta tayo rin sa church, anong pinrovide sa inyo? Meron tayong lugar. Meron pa tayong aircon, amen? Kahit second hand, gumagana naman. Meron tayong sound system na gumagana din. Doon mo kailangan ng palitan sa alaala, no? God will provide, amen? Nabanggit ko na yung mga kasama nyo dito. Hindi na maghanap ng kaibigan sa labas. Kayo na lang mag-chat. Ano memory verse natin? Kabisado mo na ba? Galing mo naman. Anong ginawa mo? Ngayon ang usapan yun. Saya nun. Anong comment mo sa preaching ni Kuya DM? Parang mali, di ba? Hindi, okay naman. Ikaw ba yung pinaparinggan? Hindi, ikaw din. Kung ganun usapan niya, masaya, di ba? Kasi pinrovide na ako. Kinasabi nga sa inyo, ang dami kong gusto maging member dito. Ba't wala dito? Hindi ako nagdadagdag sa church So may dinagdagan Diyos dito. Yan ang maasahan yung maganda niyong kaibigan. Kuya, ate, nanay, tatay. Amen? Amen. Tayo napunta dun. Ayun, provision kasi. Provision. So ano pa yung provide sa inyo? May pagkain pa kayo. At yung mga kinakain natin, napansin nyo ba, may prepare yan may pag-ibig. Kaya ang sarap kainin Amen? Dami pa to, kaya move on tayo. Provision. Ano pa? Huwag nyo i-provide pag yung kailangan, yung gusto ng laman. Huwag. Kung minsan pagbigyan ng mga bata, balance po yan Lang naman di mo paglaruin. Kung ano yung bata. Pero, pag oras maglaro, mag-aral, wag muna. Ayan. Pag hindi pumapasa ng huwag mo na paglaruin. Actually, ito kaya inaano ko si Peter ngayon sa pagbabasa. Lagi ka matutunan sa pagbabasa. Yung mismong style pala ito, basa din to. Libro din to Pag mo na yan, nakuha mo na yung gawain, sasaya ka rin dyan. Minsan yung mga video, okay din yan. Pero iba yung iba talaga yung written word. Yung matutunan ka dyan, hindi mo tutunan sa ibang bagay at sa ibang paraan. Okay? Next is Colossians. Hindi ko matapos to, pero daanan natin lahat to. Colossians 3:5. So, napansin nyo po yung itong tema natin ngayon is kalat-kalat. Pero, still, totoo. And tayo dito, relevant and then, talagang relevant and ubiquitous. Familiar ba kayo sa ubiquitous? Sabihin kahit saan makikita mo. Okay? Mortify therefore your members. So, yun na naman. Ito yung sasabihin mamaya sa Galatians. Okay? Pero unahin natin sabi, mortify, sabihin, subject. Yung member daw. Ito yung member, parang body parts po yan. Are upon the earth. So, ito yung laman, basically. Pero yung mga binanggit dito, listahan ng kasalanan or gawain or gawi or yung style or yung tema, no? Tapos sila, alam nyo na yung fornication. Binabanggit na kanina Ibig sabihin, ang daling matukoy niya. Nabanggit ko sa apat, ganun yun. Hindi tayo kasal, pero ano tayo? Ang dami niyan sa... Ito kayo, manapakinggan ko. Alam mo, ibig sabihin ng friends with benefits? Hindi pa alam ng iba yun. Alam ng iba yun, di ba? Ibig sabihin, hindi tayo boyfriend, girlfriend, pero gusto lang nating happy-happy. Fornication yun. Huwag kang doon. Uncleanness. Kadumihan, di lang yan malinis ako katawan ko, pero ibig sabihin kadumihan, yung kabastusan din niya, or yung may mga kinalaman sa ganung bagay. Inordinate affection, ibig sabihin yun, hindi naman kayo mag-asawa, ba't yung ginagawa yan? Hindi yung para sa inyo. Inordinate, wala sa older. Mahal kami, mga bakla, for example, inordinate yun. Evil concupiscence. Ganon din po yung concupiscence. May kinalaman din sa lust
Kalibugan po yan, hindi nagkakamali. And evil, bakit evil? Kasi alam mo na. Walang problema sa mag-asawa eh. Kaya tinutukoy dito sa hindi mag-asawa din. Covetous. Ano maging kayo sa akin kahit yung gusto mo na ikaw nakikita. Covetous ka sa likes, heart, tsaka sa subscribe. Ba't gusto mo ikaw yung bida? Kasi sa laman yun. Mas magaling ako sa'yo, which is idolatry. So, move on tayo. Sabi sa 1 Peter 2:11, sabi dyan, so ano to, hindi po to isolated tema sa Bible. Alam natin. Kaya dapat, alam natin gagawin din natin. Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation. Nadali. First, hindi second. Sorry. 1 Peter 2:11. Sabi po dyan, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts. Ano yung abstain? Pinipili mo mismo na, hindi gumawa. Eh, ganyan ang mga lalaki, ganyan ang mga teenager eh. Sabi mo, ay, hindi ako dyan. Maging matapang ka na, ganun. Kaya sa school, sa opisina, uy, inom muna tayo. Eh, hindi ako dyan. Bayaan mo sila yung mapahiya. Amen? Amen. Uy, gala tayo ngayon, Sunday. Eh, skip ako dyan, pass. Abstain from fleshly lust. Pero again, alam na natin itong fleshly lust. Yan talagang makamundo yan. Kahit sa damit pa lang yan, sa salita. Yung mga flirting, alam niyo yung flirting? Hindi naman kayo, pero pahawak-hawak ka dyan. Wala namang ano yun, wala namang. Pero doon nag-uumpisa yun eh. I-reserve mo yan sa mga pangasawa mo. Mas masaya yun, walang batuhan kayo ng tampo. Pag gano'n ginawa nyo, masaya yan. Pero pag, ayan, so anyway, ito yung magandang term dito, yung nasa tema natin. Anong title natin? The spirit against the flesh. Tingnan nyo dito. Which war against the soul. Kala ko ba sa spirit? Eh, kasi nga ikaw yung soul eh. Mapapahamak yung soul pag sumunod sa body na yung spirit parang nabaliwala o hindi sinunod. So, ganun din. Kalaban mo rin yung kinalaban ng yung lust, yung soul. Kasi pag dinala ng body, yung soul sa kapamakan, o sinong natalo? Yung soul. So, yung spirit din. Pero yung spirit kasi, andun lang siya, consultant lang siya eh. So, ano nangyari sa'yo? Kaya, again, may gera, sino man nanalo, yung ipoprovide mo yung pangailangan ng spirit dapat. Kung lagi ka na sa church, tandaan nyo to. Yung mga observation kahit sino ng mga pastor, tsaka mga... Ang best ko na narinig to, hindi to ano lang ng dalawang pastor. Sabi na, sino yung nawawala sa church? Sino yung talagang, kalauna maglilingkod ng talagang patay kung patay sa Panginoon. Ibig sabihin, talagang sold out. Isa sa mga term dyan sold out. Ibig sabihin, sa Panginoon ako, kaya ako dyan. Sino yung mga yon? Kasi umpisa pa lang yan, nagtatanim. Gusto ko lagi sa church, pag naglalabang ko yan. Parang si Brad, parang kahit malayo siya, di ba? Ganon yan. Pero meron din dating ganon dito. Brad, mas matindi pa sa'yo, nagbabike. Simula... Sama nyo, gano'n yan. Dahil sa'yo. Ayoko na rin doon, inutangan ako. Hanga sana ako doon eh. Nagtanim siya ng maganda, kaso bandang uli, pinabayaan. Ganun eh, kahit halaman, ayusin mo ngayon, pabayaan mo ng 2 buwan yan, patay yan. So, magtatanim kayo, dapat consistent din. Hindi pwedeng pagyabang, alam mo ba? May meet kaming soul winning, ganyan. Alam mo, ginagawa ko rin dati yan eh. Ngayon, hindi na. Huwag mo nang pagmalaki. Pwede mo sabihin, nanghihinayang ako. At least natuto kami pare-pareho, di ba? Tsaka ikaw. Malaki yung nagtanim ka nga, pinabayaan mo naman. At sabi nito, gera kasi yan. Ganyan po sa gera, kaya yung mga balita ngayon, puro ganyan. Lalo yung mga Amerikano, galit na galit sa gobyerno pag may gera doon. Anong pakialam natin doon? Magsuguran yun. Eh, nagugutom na yung mga tao dito. Eh, halos 300 billion na daw yung pinadala sa Ukraine. Gaano kalaki yung 300 billion? Eh, minsan may mga project nga, di ba, nagpagawa ng kalsada, magkano lang yan eh.
natulungan yung mga taga rito. Paano kung nakikigera ka pa sa... Ano nangyari doon? Para sa democracy. Okay, kaso... Unahin mo yung mga andito na sinasabi doon. So, ganun din sa soul. Ngayon, again, sinabi ko sa inyo, okay lang minsan maglaro. Mga bata, okay lang na, ano ba yung makalaman, kumain. Alam, masama dyan, kahapon kumain kami sa masarap. Matulog. Ang sarap matulog, wag naman buong araw. Amen? So may gera kasi dyan talagang, again kung matagal na kayo sa church, nag-observe sana kayo, amen, nalangin kayo. Tingnan nyo yung marami dito na nawala na. Ano yung inuna niyan? Napalagay nyo, sa nagtanim yan. Kasi pare-pare, iba nga dyan, may matalino pa eh. Nakakawa yung mga magulang mismo na nagpahamak sa kanila. Pero yung iba din, hindi naman eh. Sila na mismo. So kaya yan, may gera, sino mananalo? Yung maraming almas, yung Pinovision. Okay, kalat-kalat ako, pero anyway, naintindihan nyo naman eh. Tsaka medyo common topic to eh. Tapusin ko na lang sa 1 Peter 4:2. Sa introduction pa lang tayo. Sabi dyan, that he no longer should live. Sino yung he dyan? Ayan, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that, itong tao daw na to, for he that hath suffered in the flesh, hath ceased from sin. Ibig sabihin yung suffered from the flesh, hindi to yung ano, ibig sabihin nito, yung parang kanina pina-pluck out mo. Pwede naman ako kumain sa kung ano, pero hindi ako nagtipid ako kasi kailangan mag-tights. For example, ganun. Sayang naman, ganda nung sapatos. Si Bad kasi, sapatos ang ano niyang buhay niyan dati. Kung bumili ako nito, 10,000, may mga ganung ano. Lula ka eh. Ano yan, hindi ko na itatapak yun sa putik. Maganda naman yung sapatos ko. Kaso hindi ka nag-tight, so paano yun? Sabihin, sakripisyo yun, suffer in the flesh. Ikaw daw ay parang na humihinto sa kasalanan. Kaya sabi dyan, for he no longer live the rest of his time in the flesh, to the lust of men, but to the will of God. By the way, napapansin nyo ba yung last flesh, paulit-ulit? And then, kabaliktaran niya, will of God, spirit, righteousness. Ganyan po yan eh. So, punta na tayo sa ating points. Actually, hindi ko nga natapos to, pero yung mga natapos ko lang. Number 1, balik tayo sa Galatians 5, sabi dyan, verse 1 lang, sabi dyan, stand fast therefore in the liberty. Mamaya, banggitin na ano yung liberty? Kalayaan. Maganda maging malaya. And daming rules yan. Biruin mo, pinapakilang pa ni pastor. Hindi ako. Pati susuot ko, pinapakilang mo pa. Tinuturo ko lang siya yung tama. Ikaw pa rin magdi-decide. Kaya point number 1, sabi dyan, in the liberty wherewith Christ hath made us free. Kung may kalayaan ka man ngayon, una kaligtasan, at ibang bagay pa, sino nagbigay sa'yo ng kalayaan mo? Si Jesus daw. Kristo. Kaya point number 1, define liberty. Yun lang. Kasi yung malaya ako, ayokong pag-church na naman ng Sunday, para ako nakakulong doon. Pero yung utak mo, malaya. Ikaw nag-computer ka dyan, doon ka lang nakafocus sa yung ito, dapat matalo ko to. Hindi ko pa rin matalo. Andun ka na. Ay, hindi ako na. Ulitin ko ulit. Hindi pa nakatali ka doon. Wala ka mo na-accomplish doon Hindi pa tatalo ko rin doon. Nagawa ko rin dati yan. Ang tagal. Dito, ang dami natutunan. Yung mga matututunan, yung mga gamit, kahit tandaan nyo na. By the way, hindi ko nabanggit kanina, itong tema natin, regardless to, kahit pastor ka na, pinaglalabanan mo pa rin to eh. Diba? War nga eh, war. So sa Ukraine, ilang taon na? 3 taon na. Sabi ni Putin, 3 weeks lang yan, naging 3 taon. Pare-pareho silang ubos ngayon. Alam nyo, ganyan din kayo mga kabataan. Pagtanda ko na, saka na ako babasa ng Bible. O, mag-survey ka.
sa mga churches na average churches. Natapos mo yung Bible, natapos mo yung Bible, natapos mo yung Bible. Iba dyan, makakasama pa sa'yo. Ba't mo tinatanong? Kasi alam nila, hindi. Ba't masama ba yun? Gusto ko malaman eh. Nag-survey ako eh. O bakit kasi hindi nila nagawa? Kasi bukas na lang yan, next year na lang yan, next year. Kaya define liberty, ang gusto ko sabihin dito, ang tema ulit natin is spirit against the flesh. Sino ba nananalo? Pag nanalo yung flesh, hindi ka na nakapagbasa. Malaya akong gawin, ang gagstong gawin. Okay yan, alam na natin yan eh. Anong pinili mo? Sino nanalo? Pag natulog ka dyan, nagsuot ka ng hindi ka nag-tithes, nanalo na yung laman. Di ba? Hindi ka nag-attend, nanalo yung laman. Naglaro ka mag-araw, nanalo yung laman. Nagpuyat ka sa games. Barkada, alak, kung ano man yan, nanalo yung laman. So, huwag mapanalo yun. Eh, sabi dito, yung kalayaan mo, gamitin mo sa ibang version, gamitin mo kalayaan mo sa gawain ng Diyos. Amen. Piliin mo yung tama. Kaya define liberty. Kaya sa panahon natin ngayon, ganun. Salamat at malaya tayo nag-aaral ng Bible. Dati maniwala ko, tinatago to, sinusunog, hinuhuli. At may magandang yung sinare ko po, nakita nyo yun. Yung Vice President ng US, ang ganda ng speech niya eh. Natatawa ako kasi pinahiya niya po yung mga European. Noon na pinapalakpakan siya nung pinagsasabi niya, mayroon pala sa Europe na nangyari. Alam niyo nangyari doon? May isang Kristiyano, nag-pray lang siya, abortion clinic. Kasi pinopondohan ng gobyerno, mga loko-lokong gobyerno yung nagpapondo ng abortion clinic. Meron sa US, meron sa Europe. Hindi ka kalimutan kung sa Sweden, Yan dyan. Nag-pray lang yung Kristiyano. Nakita nung, anong ginagawa nun? Tanongin na, anong ginagawa mo? Pinag-pray ko na yung aking, na hindi magamit yung tax dollars sa pag-abort. Hinuli! Kaya pahiya yung mga galing din magsalita nun eh. Ba't mo hulihin? Sa paniniwala niya, ang layo niya nga eh. Pero tinapatan niya. Pero ang layo, ewan ko lang nag-YouTube. Pero hinuli. Eh sabi ko sa'yo, yung liberty natin na maraming namatay dyan, huwag mo yang, pasok naman tayo sa bakuna. Huwag na. Kalayaan mo yon. Dugo mo yan. Huwag mo ibigay kay Duterte, kay Marcos, kay Fauci, wag. So ngayon, dito tayo ngayon. Ito may, basta personal ko na to eh. Maglalaro ako, magbabasa akong Bible. Maglalaro. May malaya ako, di ba, pastor? Di na tayo Calvinist, di ba? Sige, gawin mo yung tama. Hindi ako malaya nun. Malaya ka pa rin. Pero, pag ginawa mo yung mali, talo yung spirit. Anyway, point number 2. Nagpas na, okay lang. Ito yung hindi ko nabanggit sa inyo. Yung actually, ginamit lang natin tong springboard, yung chapter 5. Ulitin ko na lang mabilis. Ang Galatians mo, pinaka-tema niya yung buong libro, is a follow-up to sa mga Kristiyano, si Paul, Na-follow up niya kasi nakita niya, pumapasok yung maling doktrina, especially ng mga Hudyo, mga Judaizer. Ibig sabihin, hindi basta-basta po yan, hindi yan politika lang. Ang kinag-uusapan dito, yung doktrina nga ng salita ng Diyos, na makaka-apekto ngayon sa future generation, is i-implement sa kanila. So, nabanggit ko rin sa diagram yan, so medyo sabi ko sa kanila, kasi may mga nakikinig ako doon, lumalayo na sila sa King James. Kasi basta matibay pa rin naman. Kaso nga, ba't inaalaw mo magsalita dyan ng Ba't may nagsasalita dyan na ganyan? Yan ang tanong. Binibigyan nila ng shade. Baka mali din yung King James, kasi yun ang sinabi ni Abante, by the way. Nakilalang kilala. Sabi ni Abante, Benny Abante, sabi niya, hindi lang perfect. Walang perfect na translation. Ha? Yung original. Nasa yung original? So, sinasabi mo sa akin, wala tayong perfect Bible. Ngayon. So, hindi tayo pumapahing ng gano'n. Kaya nga, yung iba natakot dyan pag ganyan eh. Babansagan ka ng ano niyan. Kaya tayo hindi kasi kailangan natin lalo panahon ngayon. Ngayon, ba't kang sabi yun? Kasi nga, gano'n nangyayari sa Galatians, inuunti-unti sila ng mga Hudyo. Kung mga Kristiyano rin kami, pero dapat patuloy ka.
Kailangan huwag kang kakain ng ganyan. Kailangan ano-anong pinapasok na sa kalayaan ng mga Kristiyano. So, pero, anong point ko dito sa 2 to 5? Kaya nabanggit yung pagpuputuli dyan, di ba? Sabi niya, walang kwenta na yan ngayon sa mga Kristiyano. And then sabi niya, walang epekto yan. And then, sabi niya, for through the Spirit. So, then, doon lang pala tayo sa 4, no? So, ano sinasabi ni Paul dito? Nakasunod pa ba? May naglalaban, yung tunay na turo ng Bible, and then yung mga Hudyo, yung mga Yahuwah din yan eh. Alam mo ba na walang J, yung letter J, wala pa niya 100 years ago? Ganyanin ka lang niya. Di naman sa linguist. Tanungin mo, katalabenite, ligo, elinika? Nakakaintindi ka ba ng Greek? Ng Hebrew? Di nga makakasagot yan eh. Dapat tinuturuan mo ako na mali yung King James kasi may J, Jesus. Mali yung Jesus na dapat Yahuwah. So yun yung tuwing-tuwi lang, yun yung tuwing-tuwi yan. Ngayon, by the way, wala pa naman siguro ngayon kasi kilala ko kayo. Kunwari lang, sino ang pinakabago dito? Si Ate May. Kunwari lang, si Joselito. Kunwari lang, si Joselito ay nadoktrinahan ng mga ano-ano. Sabihin nyo agad sa akin hindi kayo kakausapin yung mga ano. Sabihin sa akin, kung mali tayo, di mag-adjust tayo. Ito ginawa ng mga Galatians, hindi lahat pero napansin ni Paul, ano sinabi nila? Yahuwah, bawal yung ganyan, dugo, Kaya ang point ko dito, notice and determine what is making you do what you do. Again, ang title pa rin natin is Spirit Against the Flesh. Bakit ka sumuot ng shorts, kunwari? Kasi may nakita ko sa YouTube, Kristiyano din daw siya, kasi taga-CCM. Okay lang daw yun. Malaya daw tayo. We are free in Christ. Yan po yung by the way, we are free in Christ. Mabanggit nila yan dalalas. Pag may gusto silang gawin na wala sa Bible, we are free in Christ. Kasi yung context nun, ito rin, parang kanina sa verse 1. At mamaya yung liberty, mabanggitin na naman. Yes, malaya ka, pero piliin mo yung tama. So ito parang yung ating music seminar na naman yan. Bakit ko to ginawa? Ano nag-udyok sa akin? Ang linaw-linaw sinasabi sa church. Pumupokpok pa nga si pastor doon. Huwag kang ganyan. Babae, palda. Lalaki, short hair. Babae, long hair. Walang kaibigang bakla. Huwag ka manonood ng Bini. Ng Taylor Swift. Ng Michael Jackson, ano naman yan? Sino yun? Michael Jackson, i-search ko nga. Ang galing pala nito. Tanungin mo yung sarili mo, tinutulungan natin ngayon medyo malalim tayo. Bakit ko ginawa yung hindi ko dapat gawin? Bakit ko ginawa yung ginawa ko? Sino nag-udyok? Spirit ba? Nabasa mo sa Bible yun pala sinabi sa Bible, gagawin ko o hindi, baliktad. Yun pala yung ginawa ng mga galit sa Diyos. Kaya yung mga feminist movement, ganun po yan. Nagpapaigli ng buhok, mga pastora, nakapantalon yan. Bakit kayo lang papantalon? We are free ka. Oo nga eh. Ano ba yung tama? Amen? Yung pantalon lang na yan. Ang hirap niya minsan. Gano'n ba kahirap intindihin yun? Pasto, dati na yan eh. Pag-usapan nga natin yan. Pag sinabi sa Bible na, basta wala namang sinabi na magpalda eh. Kaso sabi sa Bible, huwag kang magsusuot ng pang-babae, lalaki, pang-lalaki lang. Pang-babae, pang-lalaki lang. Ngayon, ano ba suot ng babae na pang-babae lang? Tingnan mo sa CR. Ba't ganun yung sa CR, hindi buhok? O kaya, pambabae sa palas. Hindi, palda agad yun eh. Kasi yan ang distinguishing mark. Malayo pa lang ay babae yan kasi nakapalda eh. Long hair yun, babae yun. Diba? Ba't minsan ang hirap pa rin kahit sa mga Baptist? Basta paglinggo naman nakapalda ako eh. Ano ka ba, Kristiyano ka pa paglinggo lang?
Hindi po mababaw yan. Ito gusto kong sabihin kanina. Pag sinabi mong, Pastor, iba na ngayon sa panahon natin. Ba't ang Diyos dati na nagsulat ng Deuteronomy, iba na ba sa ngayon? Pag sinasabi mong laos na ang Diyos, ang counsel niya, laos na. Hindi na uso ngayon yan. Sa kanila, hindi uso yun. Pero yun pa rin ang tama. So, anong gagawin natin? Hindi, may mga palda naman na parang pantalon, ano. Huwag ka naman sa gitna. Parang lagi siya sa buhok. Ano, maiksi ba yan o mahaba? Huwag mo nang pahulaan yung ano. Anong mahaba at maiksi? Gaano kaiksi? Pag long, talagang long. Ganun mo, long. Pag short, talagang kahit ganyanin mo yan, wala. Wala kang gaganyanin kasi short nga eh. Amen? Mga simpleng bagay po yan kasi dyan tayo ginagapang po ng mga kalaban ng Diyos. Kaya ito po yung point number 2 eh. Itong mga to ginagapang sila ng mga Hudyo eh. Kaya para hindi tayo naglalaban yung spirit and the flesh, alamin mo, saan ka ba, bakit mo ginawa yan? Anong na-steer sa'yo? Laman ba o spirito? Amen? Amen. Bakit hindi ako nag-church? Sinabi sa akin ng Diyos, wala yun. Walang ganun. Alam mo na kung sino nag-joke sa'yo. Masarap matulog, may bisita ko, gusto ko mag-relax, ayaw ko makita yung mukha ng kapatid. Bakit? Yun ang tanong, bakit yung mga si Brad ganyan, si ganyan? Kasi baka may alitan kayo, ayusin nyo yan. Amen. Oo, yun naman talaga eh. Subukan nyo sa trabaho sa amin pag may ganon. Puputos ang... Pero nangyayari pa rin, di ba? Isa mga boss pa nga eh. Pati kayo nag-uusap sa kanya, sino ba yun? Ba't di maayos to? O team building tayo, di gumastos pa yung... Okay, tapusin ko na dito sa 5. Obviously, hindi ko natapos. And then, ano tayo sa 16, 17. Sabi to, for through the Spirit, wait for the hope, for we, through the Spirit, wait for the hope of righteousness by faith. Amen. Parang walang dating yun kasi hindi mo intindihan. Pero pag inintindi mo, paano ka daw nakakarating na maging makatuwiran ka? Anong ginagamit ng Diyos? Payabangan? Through the Spirit, ang ginagamit niya ngayon, paano ka nga lalakas sa Spirit? Kung di mo pinapakain yung Spirit, tinatalo, hinahayaan matalo, hinahayaan magutom. Yung Spirit, inudyo ka, mag-church ka na. Hindi mo pinapansin. Uhaw na ngayon sa salita ng Diyos, Spirit mo. Hindi na makapagsalita. Wala naman sinabi sa akin ng Diyos na, ginutom mo na eh. Parang hindi magsasalita. Ang hina naman eh, hindi mo pinakain eh. Amen. Kaya number 3, realize the working of the Spirit. Hanggang matapos, actually, doon na tayo matatapos. Ano sabihin realize? Ang makakatulong pala sa'yo, yung Spirit, ba't mo ginugutom? Hindi ko, bakit nga? Naglalaban na yan, natalo ka na. Lumalakas yung gusto ng laro, gusto ng laman, gusto ng... May sabi kanina, gusto ng babae, ano man yan. Walang masama doon, asawa mo, di ba? Pray nyo lang. Pag andyan na yan, wala nang yan. No holds bar na. Tama ba yun? Kayo na magkakasawaan. Oo. Parang pinag-usapan namin si Iya daw, nanganak lang, ganun lang. Mag-asawa na sila, ano pakialam mo? Mag-anak sila. Kristiyano kaya yun? Hindi naman. Parang. Amen. Pero ayoko ng victory. Kahit paano na-influence, di ba? Kasi ang makalaman talaga, ang babae, yun yung gusto sexy pa rin. Pag nag-anak ka, hindi ka pwedeng mababago yung mo. Anyway, punta tayo sa main verse natin, sabi dyan. Kasi maraming tinutukoy dito bukod sa inasagupa sila ng mga Judaizer. Binalik ni Paul yung sa church, parang sinasabi natin kanina. Okay, mag-away-away. Pag nag-away itong isa, itong isa nag-away, bakit? Mas magaling ako mag-preach eh. Laman na yung gumagana doon. Amen. Mas maganda nga lahat kayo magaling eh. Amen.
Hindi ako mag-amen para pag may nag-amen sa kanya, konti lang, sa akin marami. So kaya binalik niya dito, ito na. Paano yung point number 3 natin eh? Paano lalakas yung spirit? Dapat lagi ka doon lumakad. By the way, kahit sa anong product daw. Kaya pansinin niyo yung mga kahit yung YouTube, support, like, and subscribe. Lagi yan ang ano nila eh. Kasi yung algorithm daw ng YouTube tsaka ano mga yan, ang inuuna nila yung mga pinapanood. Okay? Kaya may kiusap na naman ba ako sa inyo? So, yun. So, ngayon, pag ang lagi mo church ka ng church, church ka ng church, church ka ng church, basa, pray, support, memory verse, church ulit, suot ng maayos. Anong ginagawa mo ngayon? Mawawalan ka na ng time sa flesh. Hihina na yung flesh. Nagugutom na ako, saka ka na. Saka ka na maglalaro. Saka ka na magagastos sa walang bagay, walang kwenta-kwenta. Yung pa-cute. Saka na yung pa-cute. Alam mo, pag may asawa ka na, wala siyang chang choice. Amen. Hindi yun negative. Hindi yung totoo, di ba? Wala ka ng choice. Asawa mo na ako eh. Kaya kasi wag mong pahalagaan masyado yun kasi bandang huli, yun at yun din naman yun. Hindi mo kailangan magkaroon ng ma-impress yung 10,000 na lalaki, kailangan mo isa lang. Ganon din yung lalaki. Isang babae lang kailangan ko sa buhay ko. Then move on na ako sa paglilingkod sa Diyos. Ayun na, toldo ka na natin. Paano tayo mananalo? Paano mananalo yung spirit? Siya yung lagi mong sundin. Alamin mo, by the way, lagi, di ba? Alamin muna, baka di mo nga alam eh. Alam mo ba na mga spiritual na bagay na dapat alam mo? O baka hindi pa, unahin mo na. Sabi dyan, for the less, bakit daw? Pastor, ganito, may naisip ako, magaling ako eh. Sasabayin ko. May flesh, may spirit. Di ba, pastor, di ba? Sabay. Panalo. Win-win. Kaso nga hindi. Sabi naglalaban eh. O paano yan? Parang bansa na pag nanalo yung isa, hindi, boxing na lang. Kunwari, pag sobra yung agwat ba, nung galing nung isa sa tapos agad yung laban eh. So panalo na agad yung isa. Huwag kayong mag-boxing ha. Gusto ko lang, illustration lang. So the more na malaki yung agwat nila sa lakas, panalo agad yung isa. Wala nang damage. Again, sa gera po, kaya nagkakaroon ng damage yung kaya sa boxing din. Pag napatumba naman ng round 1 na, ikaw, yung mukha mo, parang wala nangyari, di ba? Kasi hindi nakapuntos yung kalaban sa'yo eh. Paano kung pinapuntos mo rin? O sige, ikaw, salitan tayo ha. Round 12. Eh di bugbog ka rin. Gusto mo mag-ganun ka spiritually? Nanalo yung laman. Nanalo yung spirit. Nanalo yung laman. Bandang huli, nasa gitna ka pa rin. Sa halip na andong ka na. Sa magandang goal mo. Ang gusto ko lang, naglalaban yan. Lasted against the strength and the spirit against the flesh. Magkalaban yan. By the way, pag sinabi mo, pastor, sasabayin ko, talo ka na agad nun. Hindi mo naintindihan na magkalaban yan. Dapat ito talagang pinapahuli yan. Yung flesh. Kasi sabi dyan, and these are contrary, magkalaban nga eh. Pag lumakas yung isa, ihina yung isa, parang malakas, parang yung din yung tawag nyo, offset yan. Parang nawala lang. Wala ka rin na-accomplish. Nag-church ako ng sunod-sunod sa loob ng isang buwan. Another month, absent. Natuto ka ba? Natuto po, isang buwan eh. Natuto ka din sa labas. Eh, naglalaban yan. Bandang huli, lito ka. Lito. Para mga church member ng mga kulto na nagtagal sila doon, pero bandang huli, ligtas ka ba? Alam ko, importante yan, pero hindi. Naisahan ka na. So that you can not do the things that you would. Ayun yung tinatawag nating goal. Ang dapat mong gawin bilang Kristyano, summarize natin. Maglingkod sa Diyos, mabuti, maraming ma-accomplish. Ano yung pwede mong bilangin, kaluluwa, yan ang madaling bilangin eh. Ilan na ba na win mo sa Panginoon? Ako nakasampo, ito, 10,000. May pagkakaiba ba yung 10,000? Parehong may 10, pastor eh. Hindi ka masama at bagsak. Siyempre gusto mo 10,000 kaysa 10.
Yan ginagawa ng ibang mga hindi soul winner. Extend na tayo ng konti ha. At least nasa kalooban ng Diyos talo ka pa rin. At least pastor, di ako lumilipas sa Catholic. Pero hindi ka active dito. Ano nga na-accomplish mo? Sige nga. Ano mong dapat mong gawin? Tapusin ko sa 18, sabi diyan, but if you be led by the Spirit, you are not under the law. Okay? So, basahin na natin yung mga nabanggitan sa Colossians na, di ba? Lalo dito, inisa-isa yung mga, pag nasa sanlibutan ka daw, sa laman ang nausunod sa iyo. So, kanina, fornication nag-umpisa ngayon. Adultery, fornication. Ano na ulit? Uncleanness. So, yung concupiscence, hindi na ulit, pero lasciviousness, synonym po yun. Pareho yun. Concupiscence, lasciviousness, kalibugan yun. Gusto mo yan ganon? Idolatry, ito, dinagdagan pa. Idolatry. Witchcraft. Hatred. Variance. Variance, parang ano din yan, away. Parang ganon. Emulation. Parang gayahan. Okay, di man samang gayahin yung maganda, pero pag naglalabang kayo, hindi maganda. Wrath. Okay, sabi sa Bible, yung wrath of man, do it not the righteousness of God. So, ang Diyos may galit siya, pero tama. Strife, away. Seditions. Ano yung sedition? Parang sedition. Parang ganun din. Yan natin parang nililid ka sa isang bagay na hindi tama. Incitement of resistance, yun. Magkita na yung bad, no? Uy, kontrahin mo yan. Huwag ka magbabakuna. Okay yun kasi. Pero yung kukontrahin mo yun, tama. Heresy. Hindi nagkamali lang naman. Alam niyo may heresy, hindi naman uubra yan. Hindi naman kakalat yan. Katulad yan ng mga maling turo. Bakit kumalat yan? Alam natin maling-mali. Si Manalo, ayun, nakita mo Roma, wala si Manalo sa Roma 16:16. Paano mo nasabi sa inyo yun? Basta kasi, yan yun. Nag-ano sila, tawag dito, nagkaisa na sila, suportahan natin kasi, iglesia tayo ni Manalo Ganon din yung mga Katoliko. Saan ang galing yun? Sa flesh na naman, ayaw ko mapahiya kasi. Alam mo, ikaw yung led by the Spirit. Kung may mali ka man ngayon, ang dali mong sitahin. Tapos agad yun Kaya nakalagay dito yung heresy. Hindi yung nagkamali lang yan. Tinolerate mo yung maling turo kasi nga, sa flesh ka, ayaw mong pahiya. Ano ba yung aral na ako lang yung nagturo nun? Dapat mag-iimbento siya, ako lang yan. Iglesia ni Manalo, ganun yan ngayon. Pag sinabing Kristo, tao si Kristo, Iglesia ni Manalo lang yan. Matagal lang heresy by the way, na ano lang. Kasi nga, mali. Yan, binuhay nila. Ba't sila nakatangan doon? In the flesh kasi. Envyings, murder, isa-isa na lang Drunkenness, reveling po yan Nandito na kayo matagal na sa Christmas tsaka sa New Year. Pinag-usapan natin pag sinabing reveling, yung sobrang pagsasaya, revels. Magsaya tayo ng gusto. And such like, yan. Yung hindi nabanggit lahat dito. Hindi nabanggit si Vinny dito, yung short, yung apat wala dito. Pero, katulad nun. Kayo na, fill in the blanks. Tamad-tamad, games, ML, babaero, alak. Ay, nabanggit yung alak drunkenness. Banggitin natin yung spirit naman. Magkabaliktad po yan. Sabi naman, fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So, alam mo na lumalakad sa Espiritu yan pag ito yung meron siya. Pag yan ay sa damit pa lang, malandi, ganyan, alam mo na rin. Ang nasusunod dyan, laman. Pag lagi sa church, laging Bible, masaya habang nagkakabisado, Bible quiz na naman. Matututo na naman ako sa Bible quiz. Mataas ang score ko dyan kasi nag-review ako.
excited ka nun, di ba? Eh pag ayaw mo, naku, absent muna ako. Fruit of the flesh yun. Amen? Tapusin ko na doon. So ano ulit title natin? The Spirit Against the Flesh. Yun po yung, doon lang yan. Mas hindi ko alam talaga, natatalo ako eh. Nagbabasa ka ba ng Bible? Pag nagpipis ba ako, nakikinig ka. Pansin nyo yung iba, nakasaya nila sa sa preaching. Ba't kasi nag-a-align siya eh. Yung iba, murmur. Nilalabanan mo, ang lungkot mo, ikaw pinakamalungkot sa church pag ganun ka. Natatapos din to. Talaga, pero ba't ang lungkot mo? Alam kang naluging bakla. Sabi ng kwento ng aming may ganun po, kanta ng panahon namin eh. Dapat masaya ka, amen? Yes, nakinig ko yung tama na naman. Tapos nadagdagan na naman yung itong mga iglesia ng Soriano, tsaka ginagamit nila yung talking points natin eh. Ako po ay nalinawan. Di ka nga ligtas eh. Pati Catholic, naglalaban yan ha. Iglesia ni Manalo, ngayon Katoliko na. Walang kwenta, pareho lang yung kulto eh. Maramihan kayo dyan. Ako dito, pag may nawala ditong ayaw mo dito, lahat ng ginagawa natin sa Diyos, tapos ayaw mo dito, bye-bye. Baka mayroon pang gustong umalis. Sana wala. Amen. Ganun lang naman yan eh. Pwede kang kung ngayon ganun ka ngayon. Ngayon, okay, so ganun ka. Ito ang tapusin na natin ha. Ngaaminin ako sa inyo. May inamin na rin kanina. Diyan naman tayo ganun lahat eh. Amen? Pag masyado i-down yung sarili mo, nagganyan ka ngayon. Ang gawin mo lang, may naglalaban. Banggit ko na naman. Kasi isang church, against sila sa bakla. Parang tayo. Ngayon, pinotesta sila. Pinotesta. Ay! Ba't kayo hate ng mga bakla? Yung kalabang church nila, binigyan pa ng tubig yung mga bakla sa labas. Ano yung sabihin nun? Ba't di nila kinampihan yung nagtuturo ng Bible? Okay, so ibig sabihin, they're not walking in the Spirit. Kasi pag binasa mo yung Bible, ang linaw, walang duda, galit ang Diyos sa bakla, pinapatay, sinusunog. Ba't mo kakampihan yun? Ngayon, may karnal tayong kapatid kunwari, alalayan mo rin, huwag mo nang tadyakan. Men? Sa daya din, may mga member doon na magaling mang asari. Pero minsan nakakatulong din. Yung pinapansin ka, ba, saan ka kapon? Baka nag-ganyan ka lang, inaasal ba? Kaya at least concern sa'yo, kaysa naman diba? Bakit naman yun? So mag-alalayan tayo dito. Walk in the Spirit. So again Bible yan. Salita ng Diyos. Bible. Doon ka maging masaya. Delight yourself also in the Lord and He shall give the desires of your heart. Doon ka sasaya. Amen. So ang hirap ko naman kung umayaman ka naman sa mga bagay sa Panginoon. Amen. Mamatay naman tayo lahat. Huwag ka tumingin kasi sa mga nasa lahat doon again, ni-review ko yun talagang walang kwenta. Kahit yung mga church na walang hindi yung kay Soriano, kunwari nagdo-dwell siya sa doktrina. Pero sandali, minsan ganun gagawin natin eh. Papakita natin dito, sasagutin natin isa-isa. Para makita nyo, wag kayong humanga doon. Kasi iba ganun eh, nakita mo, nag-quote sa Bible, kabisado niya, sablay naman. Tingnan natin. Kasi iba ganun eh. The only sensible preacher, naniwala ka naman agad. Nagtimbang ka ba? Yun ang tanong. Ay, nakakatama, sakit sa ulo eh. Ganun talaga. Pag nag-aaral ka naman ngayon, you will reap the benefits of kung ano yung tinanim mo. Amen? Amen. So sabihin ko na rin sa inyo, yun nga, kaya ito yung topic natin ngayon, ganun, parang may fear ako eh. May ganun parang sa Galatians. Itong si Paul, ito yung sinabi niya, kinabisado ko dati. Who what bewitch you? Ramdam niya, may pumapasok na doktrina.
Ganyan may siya nararamdaman ko sa inyo. Pag may nararamdaman akong ganyan, medyo wawarningan ka, no? Sa preaching lang. So, huwag kayong magpahatak. Ngayon, hindi kita hatakin ng ganito. Ha? Hindi ka tayo physicalin. Dito ka lang, ha? Ang pangahata ko sa katotohanan, pag ayaw mong katotohanan, doon ka na, doon ka na lang. Ayaw mo pala eh. Doon, marami dyan. May Pentecostal, may CCM, maraming sasalo sa'yo dyan. Basta wag na mag-church. Sinalo ka na sa tanas. Hiniheli ka ngayon. Diyan ka lang ha, huwag ka na mag-church ha. Hindi na kita, wala kang marinig masakit dito ha. Pero nawawala na sa'yo, ang dami na pala. Hindi mo alam. Amen? Amen. Sige, nakaisat kalahating oras na ako. Amen pa ba? Tuloy ko pa? Sobra naman, okay. So yung flesh natin ay nagreklamo na rin. So pakainin din natin, amen? Nakakain na tayo spiritual eh. So at least, balance. So let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord. Napakaganda na, basic din. Panginoon, this time, Panginoon, hinihiling ko po ang inyong pagkilos din. Matutunan namin, Panginoon, at least magtiwala kami, Panginoon, parang preaching na namin dito madalas naman. Tiwala kami sa inyo, kanyang karakter. Ang gusto niyong mangyari sa amin, makakabuti sa amin. And so, alamin din namin yung mga kaparaanan niyo, Lord. Ano ba yung saan niyo kami gusto ma-involve? Of course, prayer. What else? Bible, preaching, fellowship with the right kind of people, Panginoon. Hindi kami dududang, nasa church yan. Wala naman kami ditong tinanim na pinilit at pinainan na kung anong carnal, Panginoon. Mga dito mananatili dito, minahal nila yung katotohanan niyo. So I pray, tiwala kami sa inyong pagkilos din. And patawarin niyo lang kami. Lahat kami dito sa pool, lahat kami po dito ay kahit anong level, Panginoon, kayo po nakakaalam. Kahit sa level ko, Panginoon, alam niyo kung ano po yung mga napabayaan, ano yung nabibida, ano yung pinapakain, ano yung ginugutom, ano yung inuuna, hinuhuli, Panginoon. Patawarin po kami, Lord, pag nahuhuli kayo sa amin, yung salita, Panginoon, nawa ay patawarin niyo kami, Lord, ba't bigyan ng pagkakataon, tulungan. Tulungan din kayo, Panginoon, dito na ang tulong namin, yung salita, basahin, intindihin, maging excited kami sa mga matutunan pa namin. Katulad ng pagkain, Panginoon, of course, tamang balance din. Bigyan niyo kami ng kailangan namin talaga as a church, as a whole. Individually also, speak to us. Malaman din namin mga mali, Panginoon. Hindi naman yung salita. Napakarami kasi nungalingan sa paligid ngayon. Pangloloko, Panginoon. At even worse, Panginoon, yung sinasabi dito, yung flesh pa talagang pinapamalandakan nila. Lalo mga bata ang pinaka-biktima, Panginoon. Nakita nila yung hindi dapat nila makita. Yung indulgence, Panginoon, na hindi dapat na sila mag-indulge. Panginoon, yung sobrang kalayaan sa maling gawain. Panginoon, share mo kami dyan, Panginoon. Kausapin niyo, turuan. Kalabitin niyo kami, Lord, warningan. At again, pinaka-tuition namin dito, Lord, walk in the Spirit. Dito kami lagi lumakad. Alamin din namin kung medyo naliligaw na kami, nalalayo. Bumawi kami, Panginoon, sa inyong paglakad sa inyong kalooban, Panginoon. Again, patawarin po kami, Lord. I-restore niyo yung bawat isa. Huwag kami malayo dahil talo kay bandang huli, Panginoon. Iba naman, Panginoon, magtulungan din, be gentle, Panginoon, sa mga nagkakamali. Nabanggit kanina yung pagpalo sa mga anak. Nasa balance din naman yan. Sobrang parang walang consideration naman, wag naman pong ganon. So I pray, turuan niyo kami maging balance, maging wise sa bawat ginagawa namin. Bandang huli, kayo po yung may tataas dahil kayo po yung magiging effective na anak ni Lord, soul winning, pag-akay, at ibang napakalayang bagay pa po, Lord. Kailangan po, Lord, kayo magbasbas din namin kakainin, man sa lasang prepare, mga isang fellowship namin, mamaya Bible quiz, may excited kami, Lord, magtulungan. Especially ma-retain, Panginoon, yung mga naaral namin, napakahalagang bagay. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.